Ano-ano bang dapat gawin para makapag-survive ang flower horn natin kapag nawala ng kuryente? So number 1, pagbabawas ng tubig. 2, water interaction. 3, weather condition. Before anything else, may mga nagsasabing ang pamamarang ito'y hindi tama dahil binabawasan di umano ang natirang oxygen na mayroon sa tubig. Totoo kaya? May nagsasabi rin na hindi nila makita yung sense ng pamamarang ito. For me, simple lang naman ang sagot dyan. Kung sa una pa lang na hindi pala ito epektibo, na hindi makakatulong, di sana wala nang gumawa ng pamamarang ito. Ang pamamarang ito ay galing pa sa mga matagal ng fishkeeper. Nakita nilang epektibo at makakatulong, kaya naman sinishare nila hanggang sa ngayon. So, paano nga ba ito gawin? Bawasan ng tubig para mas madaling makaangat ang flower horn at makahinga sa pamamagitan ng pagbuka ng kanyang nguso sa ibabaw ng tubig. I-vacuum lahat ng poop na siyang nagbubuo at nagiging greasy na nagbablock naman sa ibabaw ng tubig na nagiging dahilan para mahirapang makahinga ang flower horn. Isa pang importante na hindi mo dapat gawin, huwag ka muna magpakain hanggat hindi pa nagkakakuryente. Isa pa kasi sa magiging dahilan ng hirap sa paghinga ng flower horn ay kapag ito'y busog at walang sapat na hangin. Imbis kasi na natitipid niya ang oxygen sa kanyang katawan, nagagamit niya ito sa pagtunaw ng kanyang kinain. Sa pamamarang ito, hindi mo kailangan magbawas ng tubig. Ang kailangan mo ay galon na ipapatong sa ibabaw ng aquarium at bubutasan sa ilalim ng maliit para magkaroon ng paggalaw sa tubig or water interaction. Ito rin yung pamamaraan ng power head at submersible pump. Inaakit niya yung tubig at binabaksak niya. Sa ganung pamamaraan, nagkakaroon ng water interaction. Nasa cycle ang tubig. Ganon pa man, ang pamamaraang ito ay kinakailangan ng sipag at tiyaga sa paulit-ulit na pagsasalin sa galon at pagsalok ng tubig sa aquarium. Pero kung ito yung makakatulong at makakasalba sa buhay ng flower horn mo, syempre, gagawin mo ang lahat. Halimbawa, mainit ang panahon at biglang nawalan ng kuryente. Anong gagawin mo? Magbabawas ka ba ng tubig or gagamit ka ng galon for water interaction? Alin man dito ay pwede mong gawin, pero may isa pa akong alam na pamamaraan kung saan hindi ka mahihirapan. Wala kang gagawin kundi hintayin mo lang magkakuryente. Kadalasan naman sa panahon ngayon, pag nawawala ng kuryente, oras lang ang lumilipas at bumabalik na ulit. Sa experience ko dito sa amin, kapag nawawala ng kuryente, wala akong ginagalaw sa aquarium. Dahil alam ko, soon or later, magkakakuryente na ulit. Saka, don't you worry, hindi naman mamamatay ang flower horn ng ganong kadali. Isa sa experience ko, 3 days na palang walang aerator ang aquarium ko dito sa baba. Hindi ko nahalata dahil nasa bandang ilalim. Ang masama pa, regular pa ako nagpapakain. Pero ni isa sa kanila, walang namatay at nagkaroon ng problema. Nalaman ko na lang na wala silang aerator dahil magwa-water change ako. Dahil nga dito, nalaman ko na hindi pala ganong basta-basta mamamatay ang flower horn ng ganong kadali. Pero syempre, iwasan pa rin ang pagpapakain kapag walang kuryente. Natsambahan lang yon. Baka sa susunod, mategi na. Saka nowadays, paunlad ng paunlad ang sistema ng electricity natin. Tulad na lang ng dating posting kahoy na ngayon ay solid na bato na. Kaya naman naiiwasan ang palagiang brownout. Ngayon paano naman kapag tag-ulan? Na alam naman natin na may chance ang magkabagyo at mawalan ng kuryente ng ilang araw. Anong gagawin mo? Pwede mong gawin yung dalawang pamamarang kanina. Pwedeng combination. Magbawas ka ng tubig at gumamit ka ng galon for water interaction. Ngayon kung napapagod ka na magsalin sa galon, pahinga ka muna. Total nagbawas ka na ng tubig, madali na makakaangat yung flower horn mo para huminga. Ngayon kung aminado ka, na kung sa inyong lugar, alam mo na kapag may bagyo, matagal talaga bago magkakuryente o maayayos ang kuryente. You need backup.
Katulad na lang ng portable air pump na magagamit mo sa panahon ng pangangailangan. Kaya kung hanap mo ay dagdag na impormasyon, dito ka lang sa Flower Horn Newbie TV at siguradong marami kang matututunan. Kaya paki-like, subscribe, share, and hit the notification bell para updated ka. Shoutout sa'yo, Marty Brondial. Shoutout, RJ Aguilar.